Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Baba na ho natin ang music mga boss. Baka mamaya medyo mabuisit sa atin ang Facebook. Biglang titigil yung ating live stream kasi sasabihin ho nila, abay wala kang copyright dyan sa music na yan. Kami naman ho'y ginagamit ho natin kasi tayo ho'y dating DJ. So more or less, mayroon ho tayong karapatan na pang-radyo lang, pag pinasok ho natin yan dito na ho, sa Facebook. Abay, nagagalit ho si Facebook. Kine-question ho tayo, kung minsan biglang mawawala na lang ho tayo yan. Ayaw ko naman ho. O yung mga suki ho natin sa ibayong dagat. Good morning ho sa inyo. And it's 12 minutes after 10 Manila time. Doon ho sa mga malalayang probinsya, kayo ho'y nasa Visayas at Mindanao. Sakaling hindi niyo ho kami makuha ho sa eto ho'y bati naman dun sa ating depende kung may Radyo 5. Kung minsan ho nasa signal, meron hong kung depende sa premium channel niyo ho na meron hong nakaalat ho na 92.3 News FM. Sakaling wala ho kayo talaga, sa Facebook page na lang ho ng Bitag Live. Yan ho'y aming Facebook page na sakaling hindi niyo makakompleto, nandiyan naman ho kami sa YouTube ho, Bitag Official. And then hanapin nyo lang ho yung aming live stream, yung aming full episode today. If not ho, ibinababad lang ho namin yung aming live streaming na talagang uploaded din ho yan. Kapost lang ho yan dito ho sa page ho ng Bitag Live kay Ben Tulfo. Today is May 30. And sweldo ho dito para sa iba. 30 sweldo. May 31 ba? Wala naman 31, hindi ba? Meron? Meron. Meron. Okay, sorry. So, alam nyo, may mga employer talaga tatapusin talaga 31 tsaka magsisweldo. Para doon sa mga nagmamadali, sige. Alright. By the way, tips lang ho ito. Doon sa mga nagsasahod na medyo generous ho yung mga employers, ang ginagawa ho nila mga boss, pinasasahod ho yung kanilang mga empleyado ng maaga. Hindi na ho inaantay yung 31st tomorrow. Bagkus pinasasweldo na ho nila ng maaga today. Just in case kung kayo ho'y nasa, opisina nyo ho, ito lang ho mga tips na dapat bigay ho namin sa inyo. Normally, yun ho mga nagla-lunch date or lumalabas ho pagdating ho ng lunch kasi sweldo. Mag-iingat ho kayo lalo na pag pumipila ho kayo sa mga convenience stores. And then, dyan ho sa mga convenience store yan, minsan nakikita ho na mga nakapila ho kayo dyan sa likuran ninyo, naispatan na ho ang inyong pitaka na meron kayong binubunot ho sa inyong wallet na nakikita ho yung mga pera ninyo. Baka mamaya manguso ho kayo ha. Ito ho yung mga simple tips lang ho kung kayo ho'y nasa Maynila, kung kayo rin ho'y nasa probinsya. Maganda na ho nagkakaalaman ho tayo rito ho sa Bitag Live kasi nakakatulong ho kami sa pamamagitan ho ng tips. Repository ho kami ng mga ito'y modus, estilo ho ng mga dorobot kawatan kung kaya't kami ho'y nagbibigay sa inyo ng mga paalala. Nasa sa inyo na ho. Sa amin ho, ang ito'y babala sa inyong pag-iingat. Ganun lang ho kasimple. Kung sakali, kayo ho'y mga naninirahan ho sa ibaing dagat, partikular ho'y mga Filipino overseas workers. Okay? At may mga pamilya ho kayo rito, it's always good, si tatay, si nanay, nakakausap yung anak ninyo. Kung nakakausap niyo sa telepono or whatever, sa Facebook, give them guidance, by the way, doon sa mga tips na binibigay ho natin dito. Kahit na ho kayo nasa ibaing dagat, kahit na ho kayo sa Middle East, or kahit na ho sa ASEAN countries na kung saan nagtatrabaho ho bilang OFW, you can still take care of your families by watching ho rito sa Bitag Live and get to know yung mga tips na kinakailangan para makaiwas ho na
at least kayo nakakapanood ho sa amin, baka mga anak nyo, mga millennials, o di kaya mga bata pa na sa eskwela, o di kaya enjoying still the few days of summer bago mag-umpisa ang eskwela, at least nakakabigay ho kayo ng mga tips. Yan hong say ho ng Bitag Live. Kumusta ho kayo? Alright? Well, heto ho, simple lang ho. Aming hong inuulit. Doon ho sa mga bagong lipat ho, na mga bahay or bagong lipat na ito'y inuupahan nyo, condominium apartments. And then, yun ho mga units ho na medyo may nauna na ho sa inyo. Pakiusap lang ho, ni Ben Tulfo, para wag ho kayo mga biktima. Papalitan nyo na lang ho yung doorknobs ninyo. Papalitan nyo na lang ho pati yung susi niyan ho. Kasi kung mga kumbaga, itago nyo lang yung dati. Kung sakaling pag-alis nyo, dalhin nyo na rin yung doorknobs ninyo na pwede nyong ilipat sa ibang mga bahay yan. Paggawa nyo lang sa karpentero. Gagastos kayo ng kokonte, pero wag ho kayo magiging barat kasi pag kayo ninakawan na ba'y malaki ho, mawawala sa inyo. So, yan lang ho aking pag-iingat ho sa inyong sinasabi ho na kumaari. By the way, mga katulong nga palang iniiwan nyo sa bahay. Yung mga misis, ginang ng tahanan, kung kayo ho'y mga workers ho na OFW at bihira ho kayo makarinig ho ng mga tips galing ho mismo sa amin dito ho, homegrown na binabato nyo ho rito sa mga pamilya nyo ho sa Luzon ba yan, sa Visayas man yan, sa Mindanao. Pakisabi lang ho kung maaaring telepono pag may tumawag, kung minsan tumatawag sa telepono na naiiwan ho yung inyong mga katulong. Ipasok nyo na lang ho ang telepono, sabihin nyo, bigyan nyo lang ho sila ng telepono na emergency, pwede nyo silang tawagan, emergency rin, pwede kayong tawagan na huwag na hong iwan telepono kung saan, kasi dyan ho nadudugo-dugo. Yung may tatawag kunyari, na aksidente si amo, hindi ho ba? Andiyan kung minsan ho may telepono, magpapanggap ho sila na parang nagsasurvey, pero kumukuha na ho sila ng impormasyon sa loob ho ng sinasabing pamamahayat na bibigay ng katulong dahil ang katulong naman hindi naman ho talaga sila alert. Kaya nga ho sila nagpakatulong kung sakali ho sila may kaya, hindi naman ho siguro magpapakatulong yan. So, medyo magtsatsaga lang ho tayo sa mga katulong ho natin, kasambahay ho natin. Malaki rin ho tulong yan, yung mga kasambahay ho natin. Tratuhin ho natin sila na wag ho yung makahayop. Di ba? May mga amo ho kasi pangkatulong ho rito sa Pilipinas. Ang tingin ho natin, matawag ho natin sila, Achay, Chimay, kung ano-anong mga tinatawag natin. Kung minsan nga, nakainkwentro ho kami ng putok sa buhong amo. Tuwing nagagalit ho siya, pinapalansya yung kanyang katulong dahil siya'y bet ka ng isang kernel. Bet ka. Okay? Bet. May pagkasira ulo. Yung kapatid noon, si Raulo rin, binulag yung isang katulong na napunta sa Senado noon, kay Jingo Estrada noon. Iisa lang hong lahi ho nila, may si Raulo. Pareho ho, yun ho'y, pareho si Raulo. Yung magkakapatid na amo, babae. May mga itsura, pero may tagas ang kokote. Nananakito ng katulong, pinapalansya. Mariwala ho kayo, ito ho'y nasa Bitag official. And then hanapin nyo lang ho yung katulong ho na talagang pinalupitan ho ng amo. Pag tuwing nagagalit siya, pipiringan niya ho mata, yung isang kapwa niyang katulong, ipadudura niya roon sa baso. Pagkatapos, lalagyan niya ng tubig, paiinom dun sa isang katulong. At medyo na buisit namang si Raulong kulokoy na amo to, katahan ata Annabel Katahan ba? Unfiltered na ho to, pinapangalanan ko, Baka sakali maging amo niya Annabel Katahan. Eto ho, may file pa ho kami. Pag nagagalit siya, pinatutuwad niya isang katulong, tinatanggalan niya ho ng saluwal, pagkatapos ipapaamoy niya doon sa katulong nagagalit siya, doon mismo sa sa wet box ng isang katulong. Hindi ho ba bastos? Iba ho may tagas ho talaga Ngayon, ganyan ho ginagawa ng mga among Pilipino sa Pilipinas na kapwa katulong talagang binubuhusan ng kumukulong mantika, pinapalansya. Tayo ho mga Pinoy, Pero kung tayo ho makarinig ho ng mga OFW na baymadtakin mo, ganito naman ang ginagawa ng mga putok sa buhong mababantot ng mga Arabong amo, si Raulo. Hindi ko nilalahat, hindi ako galit, hindi ako racist pagdating ho sa mga Arabo kasi karamihan ho sa kanila na napapasukan ho ng mga Filipino overseas workers ho natin, mga si Raulo. Mantakin niyo ba naman OFW ka?
Ito ho kahapon mga napalabas ho namin. Panoorin nyo ho sa Kilos Pronto. If you haven't watched it, now yung full episode, hanapin nyo lang ho. Yung parte ho na kung saan, yung katulong ho na ang kanyang Arabong amo na mabantot eway may putok. Ito hang estilo, naguhubad sa harap niya, pinakikita yung ari. Nababastusan na ho yung Pilipino na yung ating OFW, abay tumakas. At nang tumakas, abay, etong ginawa. Siningil ho siya ng 60,000 riyal. Kasi tumakas, kasi wala na siyang audience yung putok sa buhong manyakol na among Arabo. Wala na kasi siyang kumbaga, ayun, hinahabol niya ngayon yung Filipino na overseas workers na nagmamakaawa. Tapos yung iba naman, abay, ginawang livelihood sa panahon ho ng 2017, Abay, dito ho, meron ho modern day slavery. Ibig sabihin, abay, binebenta ho sa ibang amo, pinagtatrabaho yung ating sinasabing OFW na humihingi ho ng rescue at ang ginagawa ho nitong putok sa buhong amo niya rin, ay siya hong tumatanggap ng sweldo ng mga among Arabong mabantot na kapareho nitong utot na sinasabing Arabo na to para doon sa Pilipina na OFW natin. Siya hong ginawa hong livelihood. Yung isa naman, ganito yung mga storya na kung saan maaring pare-pareho ang dating pero iisa lang ho pang-aabuso. Nagiging problema ho kasi natin mga boss, maganda, tinatalakay ho muna natin to. Nagiging problema ho natin dito sa Pilipinas. Kung kayo ho'y nag-iisip, maganda ho siguro kayo'y nanonood ho sa Bitag Live or sa Tulfo Brothers, particular ho dito kay Ben Tulfo. Lalo-lalo na sa Kilos Pronto, ang dami ho namin na pumapasok ho sa help desk na ho ng Bitag Media. Kung kayo ho'y mga Filipino overseas, mga OFW, na kayo'y minalupitan ng inyong amo sa pamamagitan lang ho ng Facebook page, you can right away go to our help desk or sa Bitag Live or sa anumang pages ho ng Bitag. Nandyan ho yung Kilos Pronto page, nandyan ho yung Bitag Live, nandyan ho Ben Tulfo Unfiltered, nandyan ho Bitag Public Service, nandyan ho yung sinasabing US Cops, nandyan ho, ang dami ho naming pages, malalaman nyo, just message us. Kami na ho, marami hong dumarating sa pamamagitan ho ng distress. Yung humihingi ho ng mga saklolo, pasasaklolo ho yung mga OFW natin. Pag once na pumasok na ho kayo dyan, ang gagawin ho namin kayo, tatawag ho kami sa inyo, and then we will try to do something kasi nakikipag-ugnayan ho ang aming programa ho sa Kilos Pronto sa pamamagitan ho ng pakipagtulungan ho ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA. Ganon din ho ng Department of Labor and Employment. Para doon sa mga polo, yun ho sa mga consulate ho natin, AMWA. Eto ho, at saka POEA. Linawin ho natin, bago ho kayo umalis, kung sakali kayo ho'y aalis pa lang at na-recruit na ho ng inyong agency, tanong nyo agad sa agency nyo, sabi ni Ben Tulfo. Sabi ho ng Kilos Pronto, nakikipagtulungan sa gobyerno, sa estasyon ng gobyerno, sa PTV4, yung Kilos Pronto, trabaho ho ng agency dito sa Pinas na kapag umalis ho ang isang OFW simula umpisa, pagkapasok pa lang ho hanggang pagdating ho doon sa sinasabing kanyang amo hanggang paalis, abay obligasyon, hindi lang ho obligasyon, bagkos pananagutan. Ito'y responsibilidad ho ng ating itong agency, employment agency na nagdadala ho sa ating mga OFW doon ho sa Middle East, particular ho sa Middle East, na talagang silipin ang kapakanan. Una ho yan Alam niyo ho kasi, gusto kong sabihin sana para doon ma-empower ho yung ating mga kababayan ho, Ang lisensya ho for overseas, ito ho yung mga overseas employment. Ang lisensya ho para sa mga employment agencies overseas, hindi ho karapatan yan, mga putok sa buhong pendehong iba sa inyo. Nagagalit ba ako? Hindi. Katawagan lang yan na kinakailangan ko masabi para matututong iba sa inyo. Alam niyo ho ba, pag nabigyan ho kayo ng lisensya, yan ho isang pribilehiyo, hindi karapatan. Katumbas ho niyan ay pananagutan ho, at saka sabi nga natin, responsibilidad na hindi lang papalabas ng palabas. Ito ho yung mga racket na sinasabi ho natin. Sakaling naka-experience ho kayo, lapit ho kayo sa amin, yung message me kasi marami ho yung iba mga balik manggagawa program. Galing na ho sila doon, nagugusto, kumbaga labas, mahasok na ho sila.
nagagalit ho yung mga agency, lalo-lalo na mga medical clinics. Isa ho dyan, St. Peter and Paul noon. Mga puro santong pangalan, mga demonyo naman ang asal. Abay, binabagsak ho unfit to work yung mga empleyadong pasado kasi alam niyo ba kung bakit? Binabagsak ho nila kasi yun ho mga OFW na yun na balik manggagawa program kasi sila maliit na lang ang babayaran na processing fee. Labas-masok na ho sila. Kaya ang gagawin ho ng medical clinic, ibabagsak ho yung Filipino balik manggagawa program na sa kanyang medical certificate kahit na ho naghilom na ho, wala na ho, scar na lang sa baga, sasabihin unfit to work, may taga sa may spot sa baga. Ginagawa ho to kasi alam niyo ho ba, gusto ho nila ibigay sa ibang aplikante at ayaw na ho nila yung mag-process ng papel ng mga balik manggagawa program na yun ho mga Pinoy na OFW na bumabalik kasi maliit na lang ho babayaran. Kaya gusto nila yung bago, mas malaking kailang masisingil. Kaya kayo, may bitag, makinig kayo. Hindi biro ang bitag. Nawala na yung iba mga public service program, mga investigative public service program, naging drama na. Puro na drama, nilagyan na ng mga artista, nilagyan na ng mga reenactment. Sa bitago, hindi. Totoong tao, totoong problema sa totoong mundo na ginagalawan ng sinasabing mga Pinoy. Hindi doon dadramahan mo na. Naging uso na ho kasi sa mga malalaking network, pati ba naman public service, dinadramahan pa. Sus, Ginoo, ba't ayaw niyang gawin totoo? Sige, magiging inutil na kasi yung kanilang mga production manager, inutil na ang kanilang mga segment producer. Kaya dramahan yun ang dramahan, drama to the max. Malalaman ho ng mga tao yung totoo at saka sinasabing drama. Kami ho sa bitag, hindi namin binubuhat ang bangko. Hindi ho kami drama. Di tulad ng iba. Okay, it's 10:28. Good morning sa inyo. Eto, diretso na ho tayo. Mga boss, ano? Kung kayo ho'y sumusubaybay sa aming Facebook, sa aming Twitter, ganoon din ho sa Ben Tulfo Unfiltered, ano ho bang nakasulat ho roon ngayon sa aking, hindi ba? Basahin nyo lang, you can make your comment, hindi ho ba? You can make your comment and then from there, you can come up with your, comment doon sa aming ipinost ho na question. Ipinost ho na aming statement ho sa Twitter na hindi ko nakikita ngayon. Ganoon din ho sa Facebook at topic ang nakikita ko rito. Ano ho yung nakapost dyan and then you can make, di ba? Sabi ho dito, ito ho, ako nagpost ito, Ben Tulfo to Congressman Lagman, shut the F up. Leave your colleagues in Congress alone if they don't believe in joint session. There's a basis for President Duterte to declare martial law. You get it? Ngayon, itong si Cholesterol Jr. Okay, sige. Take two. Etong si Congressman Lagman, a.k.a. Cholesterol Jr. dahil may Cholesterol Senior sa Senado. Alam niyo ba? Ito'y parang ang dating nakaka-insulto sa kanyang mga kabaro sa Kongreso na nasa mayorya. Alam niyo ba? Nakaka-insulto ho. Parang ang dating minamaliit niya ho yung intelligence, yun hong kakayanan at talino ng kanyang mga kapwa, mga kongresista sa mayorya sa Kongreso na, ang sinasabi rito, parang hindi marunong mag-isip at para bang ang dating mga sip-sip kung kaya sunod-sunuran na lang kay President Digong kung pag-uusapan ho ang basihan at kung kaya martial law. Alam niyo ba bakit? Kasi gusto ho nitong mga dilaw. Sa pamanguna, ito ho, mga dilaw. Sino yung mga dilaw naman sa Senado? Abay, sino pa? Di si Cholesterol Senior. Si Cholesterol Senior, si Franklin. Nandiyan si Kiko, patay. Si haba mukha na yung ng araw na pupulbos niya sa lansangan. Sino pa? Di ba? Si Risa, kilala niyo naman siguro si Risa H. Sino si Dan Aquino, si Trillanes, at si De Lima. Sila ho kasi gusto nila ng joint session. Alam niyo ba bakit? Gusto ho nila ng joint session para daw itong gagawin doon sa sinasabing yung find out kung may factual basis ba ang pagdedeklara ng martial law. Mga bossing, tingnan nyo mag-isip tong si Cholesterol Jr. at si Cholesterol Senior. Sino si Cholesterol Jr.?
Si Cholesterol Jr., yung sa baba, yung halos lumuwa ng mata sa sobrang ng lapad ng kanyang mukha, as in, nakikita mo, ito hong, kumbaga, na, parang ang dating, insulting the intelligence of your colleagues in Congress. Parang lumalabas, mga sip-sip kay Digong. Hindi lang sila naniniwala sa iyo. Naintindihan mo ba, Edsel? Hindi lang sila, kung hindi sila naniniwala na kinakailangan pa mag-joint session kasi meron naman basihan para magdeklara ng martial law. Ito'y binabalikan ho natin. Ano ngayon? Ngayon, nasasabihin mo, ba'y nakaka-insulto? Kita mo naman. Bakit nakaka-insulto? Kasi raw, etong mga may itinatagong yung mga kapwa niya sa Kongreso at Senado na kumbaga may itinatago sa publiko. Samantalang makulangot kapiranggot lang ang bilang nyo sa Kongreso at Senado, hindi naman kayo mayorya. Ang binabalabas nyo, may itinatago ang mayorya. Anong ibig sabihin? Abay, parang lumalabas, may conspiracy. Random act of conspiracy. Hindi, marunong lang sila mag-isip. Iba kasi kayo mga nakatuwad na kokoting mga dilawan. You understand? You always want publicity stunt. You always want, you're hungry for publicity. And you're gonna be doing a grandstanding, which is the usual. Ngayon, parang, hindi ho ba, para doon ho, I'm not in defending the majority of the congressmen in the lower house and the majority na mga nasa Senate. Bakit nakaka-insulto? Kasi parang may conspiracy, may tinatago. Kaya ayaw ipalabas sa publiko. Anong palagay nyo sa publiko, mga sangkaterbang mga bobo? Is that what you think? Congressman Lagman? I don't have any time na para kilitisin kita, sayang lang ang oras ko para tawagan kita. Kasi pag tinawagan naman kita, baka mahambalos lang kita sa ere. Hindi naman maganda siguro. Alam mo naman kasi, parang lumalabas dito sa parting to. Sinasabi ko kasi rito you cannot force upon your will and impose your will and whatever that you think with your colleagues because they stand on their own and they know exactly how to think. Eto matalinong usapan na to. And I have to talk to you in English, Congressman Lagman. Now, itong sinasabi ninyo, parang lumalabas, gusto nyo na magkaroon ng joint session where the majority in the Senate and majority in Congress, there's no need for that because there's enough justification and reason why President Duterte declared martial law in Mindanao. Besides, marami ho sa mga Mindanao talagang naniniwala ho sila Ngayon, I cannot believe na kumbaga karamihan ho, ito ho, gas-gas na ho to, karamihan ho sa atin sa Luzon, sa Visayas. Para bang tingin natin doon sa Mindanao, mga ob-ob din, mga taga-Mindanao, mga bobo ba ang tingin nyo mga taga-Luzon? Kayo, ako ho, taga-Mindanao ako FYI. Taga-Mindanao ho ako Pinanganak ho ako sa Lanao. Ngayon, laking Mindanao ho ako. Para doon sa mga nagsasabi, punta ka kayo ng Mindanao, Ben Tulfo, ang tapang-tapang mo kung saan ka pumupunta. Nasubukan ko na makapagsuntukan sa mga kapatid nating Muslim, Kristiyano dyan. Nastikmang ko na, pareho lang naman pag tinamahan ka ng suntok. Pero pag ako nakaganti, teka muna. Ganun ho ang aking buhay nung ako elementary and high school. Kaya doon sa nagsasabi, sisiga-siga ka. Well, I'll tell you this. Kung ako'y siga, hindi ko pinanganak. Sisihin ko siguro nanay ko, sisihin kong tatay ko. May, bakit bang siga ko? Bakit pang angas ko? Sisisihin ko ba sila? Siguro, yun na talaga. Maangas talaga ako. Astig talaga ako. Ngayon, sasabihin, matapang ko lang dahil may security. Ang security ko'y panamba. Ito'y pantabla lang. Kasi, pagkaharap mo yung mga putok sa buho, mga traidor yan, at least kahit na papano, may nakatingin sa likuran ko, may tingin sa harapan ko. Kita mo ginawa doon kay Mon, di ba? Patraidor. Hindi pwede mangyari yun. Kasi una-una, nakahanda ako dun sa sinasabing rumble fight na 1:4. Sige, mangyari yun. Kasi, I will be so lethal if I use my elbow, my knees. Ito ho'y sinasabi ko, para doon nagsasabi, yung tapang-tapang mo, lumaglakad ka nga mag-isa. Kaya ko maglakad ng isa. Di ba? Pero pag naglakad ka ng isa, tabla ba ang laban mo? O ngayon, balik tayo sa sinasabi ko.
ang pagiging astig kami ho'y galing sa Mindanao. Naintindihan ko ho sa Mindanao ang pakiramdam ho ng mga taga Mindanao na napabayaan ho ng mga nakarang administrasyon dahil ang presidente ho naging taga Mindanao. Kaya nakakaintindi ng isang Rudy Duterte. Isipin niyo ho, sinabi ko noon. Abay, think about this. Kung naging presidente ho natin di si President Digong, ano hong gagawin ng presidente niyon? A, tingnan mo si Grace po. B, si Binay. Tingnan mo yan. T, si Mar Rojas. Sino pa mga tumakbong pagka-presidente? Wala na si Miriam, RIP. Sino pa? Sino pa yung mga tumakbo noon? Kung yan, either of kansa nagka-presidente, yan ba'y meron silang political will? Meron ba silang tibay ng sikmura at laman loob para sabihin, tigilan na yan! Inumpisahan nyo, pupulbusin namin kayo, mga putok sa buhong ISIS at mauti kayo. Nakita mo ngayon, para sila mga daga. Nagtatakbuhan, naiipot sa kanilang mga lawlaw na karsunsilyo. Naiihi sa kanilang mga butas-butas na karsunsilyo na medyo nahagingan na ata ng mga M16. Saan sila ngayon? Nagbe-blend in na sa populasyon kasi makukorner na sila eh. Naintindihan niyo ba? Now ngayon, ang point ho natin dito, para sa mga taga Mindanao, they're satisfied kasi matagal na ho sila napabayaan. Kaya ho, dumami mga ganyang klase na medyo mga clan kasi napapabayaan ho sila kasi yung central seat ng government natin nasa Luzon at lahat ng mga presidente natin, mga taga Luzon. Isa lang ho, isang Rodrigo Duterte. Am I building up this guy? No, this guy understood and he still understands the thinking ng mga Mindanaoan kaya may full support ho siya. Anong sinabi ni Justice Sereno? Mas madali daw gumawa isang bagay na popular kaysa doon doing the right thing. What do you mean by right thing? Justice Sereno, the easy way and the right way. Define to me the easy way and the right way. The easy way, kung naging presidente si Binay, naging presidente si Grace po, naging presidente si Mar Rojas, they're gonna do the easy way. You know what? President Digong is doing it the hard way and the right way. Whether you believe it or not, magbabalik ko kami. Stand by. Pabaho muna natin music, ano? Baka mamaya mahuli tayo ng Facebook nito. Hindi naman ho sa parang nagnanakaw ho tayo. Allowed naman ho tayo gumamit ho ng mga, ito yung mga background music sa radyo. And when you're using Facebook page or social media page, pwede hong patigilin yun hong sinasabing live streaming because an authorized use of, sabi nga ho rito, ng whatever's the music, copyrighted music. And that way, yun ang aking ginagamit ho kasi. Taking care of business. Kilalang kilala ho yan. And no need to introduce them. Diretso ho tayo sa mga comment ho. Padala ho sa atin dito mga boss. You can still come in and send your comments para mabasa ho natin mga boss. Ano? Eto, ang sabi ho rito ni Johnny Borzizan. Tama ba ang aking... watching from Gothenburg, Sweden, si Benson. From Perth, Australia. Morning, Idle Band. Okay? Watching from... Sa Davao City, si Cecilia, sabi ho rito, Duterte. Really? Sabi niya, from Davao, Marsh, okay, sige. Good morning from Davao. Sa Facebook, si Marish Lorica. Morning, been watching from Hong Kong. Si Johns Ray. Mga pangalan na to. Totoo ba to? Magandang umaga. Okay, thank you. Ali Noel Kapili watching from Singapore. Ganun din ho. Sa FB naman ho rito. Sige, si Rosario Arizapa. Lagman, wala nagawa sa Bicol. Okay. Ito'y binabasa. Remeses Mesa, good morning, Sir Ben. Kumusta ang Bitag Farm? May nadagdag bang animal na bago diyan? Meron. Meron si Turkey Lenny. Si Lenny, aka the Turkey. Okay, mamaya na konti introduce natin 'yan. Okay, so Congressman Lagman should focus his energies in improving the lives of his district in Albay. Sabi sa Twitter, si Tintin Santos dalhin si Lagman sa Marawi. Naku. Sa Twitter si Glenn, good to know there are media who can name names. Yung iba, pleasing personality lang. Pleasing the ones who give them money lang pala. Okay.
Idol, nakatuto kami sa inyo habang wala pang pasyente. Oho, si Arwan Rosa, may pasyente. Hashtag Bitag Live. Si Terry Huico, why not audit this buhayang? Easy. Just start from 2010. Si Edsel. Well, anyhow, si Maria Ozel Arellano, anong joint na yan? Alangan naman, mag-martial law ng walang basihan, pinupugutan na nga ng ulong sibilyan, wala pa rin basihan. Tama ka naman dyan. Si Tita Del Moral, Sir Ben, isama mo na rin sa sila farm sila Risa, Bam, Conchita Morales. Nakahanda na. Ginagandahan ho namin kasi kung titingnan ho yung mga bitag farm ho namin, marami ho kasi. Do you want to know? Eto, sige, papatiin ho natin. Okay. Introducing. Ready na ba tayo riyan? Give me a signal. Ready na ba tayo riyan? Si Turkey. Eto sa atin. Okay. Alright. Si Turkey. Pakiulit nga ulit. Hindi namin marinig dito sa loob ng ano. Dito. Balaksan mo ng konti. Papatiin mo. Alright. Kung naririnig nyo ho kayo sa Facebook kasi hindi nyo makikita, naka-livestream ho. Incidental lang ho. Papatiin mo rin si Lenny. Ang bagong miyembro ng farm ay pabo ho. Si Lenny. Si Lenny. Ma'am Lenny. Hindi pa nga ako nakapagsalita. Papasalitain mo muna ako. Okay. Bibigyan kita ng grant. Ladies and gentlemen, the new member of the Bitag Farm, introducing, well, the VP. You know who she is. No further introduction. Take it away, ma'am. Alright, ita-translate ko na ho, no? Sabi niya, good morning to everyone. Tundoy. It's a pleasure that I've been invited to your show, Mr. Ben Tulfo. It's been a while that, I have not been listening to you. Because you say a lot of hogwash about me. Kikinig pala sa atin to. And you've been watching and you've been monitoring our social media page sa Bitag Live. And a lot of them are derogatory. Marami ka nang sinasabi sa akin na hindi maganda. Panay Bongbong Marcos ang bibig mo. Simula noon hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo ako matanggap-tanggap sa puso mo, Ben Tulfo. Ano bang nagawa ko sa iyo na parang hanggang dito ba naman? Sa beauty kong ito at VP na ako, hindi mo pa rin matanggap at magpagdududa ka na si Bongbong pa rin ang nasa bibig mo. Sandali. Medyo naiiba na. Ito ba'y bull session ba to sa... Ma'am, wait, do we have to do this? Do you want to continue to do this? Tell me. Continue. Okay, okay. I don't feel comfortable, Ma'am VP, because you're roasting me. Yan daw ang kinakailangan dahil kahit na papano it's my turn, sabi niya. It's her turn. Tama ba? I remember na parang sabi niya, I remember, pakiulit. Meron kang tinugtog na kantang It's My Turn. Tama? My turn? You want me to play, kumbaga, sige, do you want me to play It's My Turn? Okay. Meron ba tayo direct dyan kasi request? It's my turn. Gusto mo ata ako mawala sa live streaming natin. Kakanta ka ng copyrighted dyan. Tuloy na lang tayo, ma'am. Okay, how's everything going with you now? Natuloy ho ba yung inyong pagpunta sa Marawi at magbibigay kayo ron sa Iligan na para doon sa relief or something? Nagpadala ka ba ng tao ron, ma'am? Itinatanong ho ng taong bayan. Wala akong pakialam.
Ah, Ma'am VP, pwede naman kayo sumagot na maayos eh. Hindi naman kinakailangan dito. Ito na nga eh. But since, sabi mo nga kanina, kinanta, it's my turn. It's your turn. Okay, I'll give it to you. Okay? Okay, ano gustong pag-usapan natin? What is, ma'am, can I ask you a question, Ma'am VP? Go ahead, shoot, as long as it's good. Okay, okay, this is a good question. Bakit ho na sabi nyo sa media na ay sinusuportahan ninyo yung mga AFP natin nung kadedeklara lang ng martial law? Ano hong nagtulak sa inyo nung nasabi nyo yun? Bilang isang BP raw kasi, dapat lang na yun hong dahil second in command siya, na palakasin ang moral ng mga sundalo sa AFP. Tama? Okay. May mga tanong ho, ma'am, na sinasabi ho, Ma'am BP rito, na bakit binibigyan nyo, pinipep nyo, tinataas mo yung moral ng mga sundalo ng AFP. Tama? Tama, okay. Ngayon, nilataas mo ang moral ng ating AFP at sila naman ay ina-acknowledge mo, pero hindi mo ina-acknowledge yung presidente ng bansa na ang pangalan ay Digong. That remains to be seen. Yan ba? Okay. Hindi ba dapat ang gagawin mo dahil lang ay Commander-in-Chief ng AFP at PNP, hindi ba President Duterte? Okay, nakalimutan ko raw na siya'y number 2. Okay? Gusto mong, kaya mong hanapin yung would you be my, meron ka makanta noon? Hindi. Would you be my number 2? Ayaw ba bang hanapin dyan? Okay, Toto. Okay, so ito yung gusto mong kanta. Won't you be my number 2? Okay. Tama na. Mamaputol tayo eh. Gusto kasi, would you be my number 2? Sino bang kumanta niya? Nakalimutan ko na to. Diba? Would you be... number 2 ho kayo, ma'am eh. Alam niyo ho ba yan? Number 2 kayo, second in command. Tama? Aha. Okay. Alright. So, you must remember that you are the number 2. Tanong ko sa'yo, who's the number 1? The number 1 is still the number 2. And the number 2 is the number 1. The number 1 is the number 2. Number 2 and number 1 is 1. 1 and 2 is 3. Okay, alam mo, VP Lenny, marami na ang natutuwa kasi laugh trip ang tawag nila rito. Tulad ni Jella, sabi niya, laugh trip, kausap ni Turkey Lenny si Bitag. Okay. Alam niyo ho, kung kayo nanonood sa amin sa TV, makikita niyo itsura ng Turkey. Siya good for Thanksgiving. Okay. Yan ho, kaya ini-introduce lang ho namin ang bagong miyembro ho ng Bitag Farm. Ma'am, unless you have something more to say, I'm gonna have to let you go, Ma'am VP. Is there anything else that you wanted to see further? May sasabihin ka pa? Translate ko ba? Nahihiya ako, Ma'am eh. Hinahamon mo akong sabihin na unfiltered kasi meron akong Ben Tulfo unfiltered na kuminsan na nababanatan kita rin now. You're challenging me to say it as it is. Nahihiya ako, Ma'am eh. Hindi po pwede dahil nasa publiko to tayo. May crush ka sa akin, Ben Tulfo. Bless ako, Ma'am. Oo, Ma'am, beautiful kayo. But I am already taken too. And I don't want to sing, would you be my number 2?
Because number 1 is number 2 also. No comment. Aminin ko na ano? The more you hate, the more you love. I don't hate you, Mom. I don't hate you. I never do. I like you. I do not hate you. If you don't hate me and you like me, how come you keep attacking me, including your brother, Big Mouth, Erwin Tulfo? Naku, nadali si Tul Erwin. I like you, Mom. That's the reason why you become a member of my farm. You are now a certified Bitag Farm family. Time and we will now be, sabihin natin, we will now be siguro now we kumbaga, I cannot promise you, but because unfiltered yung aking programa, Ma'am, eh. Are you there? You still haven't say it, Ben. Anong sasabihin ko, Ma'am? Nanalagay ako rito. Sasabihin ko ba dapat to? Honestly, I don't feel comfortable, but this is unfiltered. If I keep it to myself, then I am not being honest. Is that what you're saying? Narinig mo ako nang saying, if you withhold something in your heart and you're not gonna let it out, and then you're lying to your face. Tama. So now you're challenging me to say it, spit it out. Pwede bang tatlong ano yan? Parang ano yan eh? 1, 4, 3. Tama? Yung 1, 4, 3. Pwede naman yung I hate you, I love you, I like you. Which one? Yung number 2. Kanina, pwede ba natin i-repeat? Ano yung sabi ko? I hate you, I love you, I like you. Ano, asan ba doon? Number 2. Ikanta mo na nga si Joe Jackson dyan. Sige, tira natin. Sige, alright. Okay, baka pwede na natin, sige. Sige na. Joe Jackson. Be a number